back mga kabady. So ngayong umaga, actually tanghali na. So mag-aayos na ako ng gamit. Ngayon nasa taas, inaayos ko yung mga gamit namin dahil pupunta kami sa isa sa mga campsite dito sa Tanay. So possible na puntahan namin yung Empire, Dragon, tapos Tagpuan. Yun yung mga campsite na possible namin puntahan. So mag-check lang kami ng mga available na campsite sa mamaya. Alright mga kabady, so on the way na kami papuntang Tanay sa anong campsite yun be? Tagpuan. Sa Tagpuan Camp and Eco Park campsite dito sa Tanay mga kabady. So sa papuntang Tagpuan mga kabady ay mayroon tayong dadaanan na ilog. Ilang ilog yun be? Dalawang ilog yung tatawirin natin. Pero hindi naman siya ganun kalalalim daw ang sabi nung taga doon mga kabady. Hindi naman siya ganun kalalalim. So kaya naman ng unit natin. So abangan nyo mamaya mga kabady kasi itatry ko na makuha na natin ng video kung paano tayo tumawid sa may ilog mga kabady. Alright, so ngayon pa man. So samahan nyo kami mga kabady sa journey namin papuntang Tagpuan Eco Park campsite dito sa Tanay. Bali advance celebration na rin namin ito para sa paparating na Valentine's Day. So ngayon ay February 9. So time check natin is 1:14. So on the way na kami mga kabady papuntang Tanay. Alright. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down. Dito yung Eco Park mga kabady. By the river tayo eh. Tara mo. You're not here. It's been way too Alright mga kabady, so papunta na kami sa river. Tatawid kami ng dalawang river kung tatawirin namin mga kabady. So yung pinaka tour guide namin nasa unahan na. Ang kasabay namin is yung mga nasa harap yung mga nakamotor kasi nga na late kami konti ng dating. Dapat alas 2 nandito na kami para makasabay kami sa unang hatid, unang batch. Kaso na late kami ng punta, na late kami ng dating. So tinasabay na lang kami sa grupo na to. Ayan sila, yung mga nasa unahan. Ang ATV ba tawag dyan? ATV. ATV? Oo. ATV motor. love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Even that I will see you soon. If I could lay down. Right mga kabady, so ito na yung unang ilog o river na tatawirin natin. So tatry natin kung kakayanin.
So ayun na nga mga kabady, naiwan po namin ang aming portable gas. Kaya wala kaming choice kundi uling. Pero yung butane, nadala namin. Siyempre. Diba? Napakagaling. Ito ang napakagaling kong asawa na. Yay! Baby! Kumusta naman yung aming inasal na chicken na nasunog? Ito, o tingnan mo. Yan na lang natira. Inubos ng asawa ko. Pero talaga makagit over din dito sa muntik na naming macremate na inasal puno. Pero masarap yan. Luto yan sa loob. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Alright, welcome back mga kabady. So maglalakad-lakad muna tayo ngayon. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right. You should know you've been gone for way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I'll see you soon.
Sa ngayon kasi mga kabady, kahit itry namin na kumuha ng ETV, halos fully book yung ano nila. Ang dami kasing tao mga kabady, company outing kasi siya. So halos na-occupy lahat ng mga ETV nila. So mahirapan kayo, mag-aantay kami ng sobrang tagal. Magto-12 na mga kabady. Magpe-prepare pa kami, magliligpit pa kami ng mga gamit namin. So babalik kami dito mga kabady. At sa ating mga kaibigan dyan, baka next time gusto nyo sumama sa pagbalik namin. At itatry natin yung mga adventure na katulad nito. Alright? If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Welcome back mga kabady. So ngayong tanghali ay pauwi na nga kami ng Binangonan. At syempre hindi mawawala yung kukuhanan natin ng video, yung pagtawid natin dun sa ilog. Isa ito sa medyo malalim mga kabady na dadaanan natin. Welcome back mga kabady. So ngayon nga nakita nyo nga kung gaano kagaling or gaano ka flexible yung ating Suzuki Espresso mga kabady. Kaya shout out sa mga Suzuki Espresso user dyan. Ito na yung pagkakataon nyo para makita nyo kung ano ang kakayanan ng ating sasakyan at kung gaano siya katibay pagdating sa mga sa mga ilog, sa mga ahon. So ngayon, gusto ko munang ipakita sa inyo mga kabady kung yung experience namin about sa kay Suzuki Espresso at syempre doon sa campsite na pinuntahan namin mga kabady. Unahin na natin mga kabady yung pros mga kabady. So una, ang isa sa mga positive na nakita ko sa campsite, maganda siya mga kabady, sobrang tahimik talaga mga kabady. At 1 week pa lang nung nag-opening yung campsite na yon. So halos first weekend ngayon na sobrang dami ng tao talaga mga kabady. Kaya nga hindi na namin na-try mag-ETV dahil sobrang dami ng mga tao. May company kasi na nag-outing doon mga kabady. So ikaw, Be, ano yung isa sa mga pros mo? Para sa akin, maganda yung CR. CR. Ang problema lang, yung may cons lang doon is malayo. Pros lang muna. Pros lang muna. Pros lang muna. Sige, sa akin una ko lagi kasi tinitingnan yung CR. CR. Kung CR nila, may bidet sila, kaya doon sa mga medyo maaarte na gustong mag-camping, okay siya. Tapos malinis yung paligid. At saka isa sa pinakagusto ko is tahimik, hindi siya crowded, hindi sila nagpapa-book ng sobrang daming tao, as in limited lang. Kaya may enjoy mo talaga yung nature kasi tahimik siya. Tapos may ririnig mo yung huni ng kuliglig.
yung tunog ng tubig na umaagos, ganun. Ang sarap sa tenga. Yun, dun, may enjoy mo siya sa mga. Tapos isa pa sa maganda doon, sobrang lamig. Wala kang mararamdamang para ka nasa Baguio lang. Ang lamig, lalo sa gabi. Mas Yun. malamig pa nga siya sa Baguio eh. Oo. Kasi yung pag niya kinaumagahan, basa talaga pero hindi umuulan. So sobrang lamig, halos basa yung palibot ng sasakyan. Tapos hindi maingay. Ayun nga, gusto ko doon hindi maingay. As in talaga mini-maintain nila yung pagiging tahimik. Kaya sa gusto yun ng ng camping site na alam mo yun, yung may enjoy mo talaga yung nature. Isa to sa isa to sa mga ilagay nyo sa inyong mga bucket list na pwedeng pag car campingan, lalo na ng mga Suzuki owner na katulad namin. Na-enjoy namin siya, though marami nga lang pumapansin sa sasakyan namin kasi maliit nga, pero tignan mo naman nakipagsabayan sa mga 4x4, diba? Okay. Isa yun sa nakaka-proud as a Suzuki owner. So, yun nga, sinabi na ni Suzuki Mrs. lahat Espresso pala. yung positive. Hindi na ako pinagbigyan magsalita eh. Sinabi niya na lahat eh. So, ganun pa man mga kabady, hindi pa nauubos doon yung mga positive comments natin patungkol sa campsite. At sa ngayon, dahil total, nasabi naman na ni Mrs. yung about sa campsite. Meron pa? Oo. Yung accommodating kasi yung mga doon, Ayan, mga yung staff. staff. Isa yun sa mga ko rin positive feedback doon sa site. Kasi approachable sila. At makikita mo naman yung may-ari, hindi ko alam kung may-ari ba yun, yung nag-iikot sa bawat campers, iniikutan niya, kinukumusta niya kung okay, kung ano yung nila, Needs, kung ano yung mga needs, mga pangailangan. kailangan, ganun. Yun yung maganda doon, parang hindi sila katulad ng basta ka lang nag-camping doon, wala na silang pakialam. Hindi, parang may care sila sa mga campers. Ayan, so okay. Ngayon, nasabi naman na ni Mrs. mga kabady, no, yung mga positive comments niya about dun sa campsite. So, gusto ko lang ang sa akin na lang is yung about sa Suzuki Espresso natin mga kabady. Nung umpisa kahapon, nung pagpunta namin, medyo kinakabahan talaga ako mga kabady kasi ito yung first time na tinawid ko si Kopi sa mas malalim na ilog talaga mga kabady. Chinik ko nga kanina yung makina, yung basa niya halos na mataas talaga mga kabady. So, salamat sa Diyos hindi naman inabot yung battery natin at siyempre yung ibang mga sensitive na parts ng sasakyan. At yun nga, kung makikita nyo mga kabady, nakita nyo naman sa previous video natin na sobrang napaka-efficient gamitin ng unit natin sa pagtawid sa ilog mga kabady. At ang isang bagay na mas natuwa ako mga kabady kasi nung kagabi pumunta yung may-ari o yung hindi ko alam kung yung may-ari talaga yon, pumunta siya, hindi ko kasi natanong kung si kuya kung siya yung may-ari talaga. Pumunta siya kagabi, sabi niya dahil daw sa akin or sa amin ni Mrs. na-motivate siya na ipasok din yung sasakyan niya mga kabady kasi yung sasakyan niya yung medyo mababa rin yung ground clearance, maliit din, halos kasing lakihan lang din ng sasakyan natin. So na-motivate daw siya dahil sa amin na itawid din yung sasakyan niya kasi kinaya daw namin mga kabady kasi sa madaling salita kami yung first time na pumunta doon na Suzuki Espresso na mababa yung ground clearance namin compare kasi yung karamihan ng mga pumupunta doon mga kabady is talaga yung mga 4x4. So nakaka-proud isipin na kinaya ng sasakyan natin at sana walang aberya sa makina natin kasi itong March na darating iuwi kami ng probinsya ng misis ko sa Bicol, sa Masbate mga kabady. So sana okay yung makina natin, pero yun nga natawid na namin lahat nakapunta na kami at nakabalik na kami. So nakakatuwang isipin na talagang napakagaling. Nakita nyo naman sa video mga kabady. Kaya sa mga Suzuki Espresso, wag na kayong matakot itawid yung unit nyo, hindi kayo ipapahiya niyan mga kabady. Alright, so ngayon pauwi na kami sa Binangonan. Time check natin 12:54 na. Hanggang dito na lang yung vlog namin mga kabady. So salamat sa lahat ng mga viewers natin at lalong lalo na sa lahat ng mga subscriber natin. At sa hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe ako mga kabady ng YouTube channel natin, Buddy Riders Vlog. At kung pwede, pa-like, pa-share
And syempre, kung may mga comments kayo, mga gusto nyong gawin i-content namin about sa Suzuki Espresso, or kung ano yung mga concern nyo, sabihin nyo mga kabady, kung ano yung mga katulong mas para mas mag-grow pa yung ano natin, yung vlogging natin patungkol sa mga car camping ng Suzuki Espresso mga kabady. So hanggang dito na lang yung vlog namin. Bye bye.